Ipinadala ni Askat ang isang nilalang na tila higad upang patayin ang mga Magic Knight. Matapos nito ay nagpa siya siyang umidlip habang pinapatay sila ng kanyang nilalang. Dumating ang mga babae sa bahay ni Presi sa Forest of Silence at ibinigay sa kanya ang eskudo, kasama ang kanilang mga sandata. Nagsimulang gawin ni Presi ang kanilang mga bagong sandata sa kabilang kwarto nang marinig nila ang halimaw. Sinabihan ng mga babae si Presi na ituloy lang ang paggawa ng mga sandatang eskudo, at sila na ang bahala sa halimaw. Inatake ng higad ang mga Magic Knight, at kahit medyo naging matagumpay sila sa pagdepensa sa kanilang sarili, bigla itong lumingon at nagtungo sa loob ng bahay upang habulin si Presi. Nanghihina dahil sa iginugol na lakas, tuluyan nang natapos ni Presi ang mga sandatang eskudo, ngunit agad na nakapasok ang halimaw sa kwarto pagkatapos nito. Nagsimulang gumuho ang gusali dahil sa pinsalang ginawa ng halimaw at bumagsak ang kisame kay Presi. Pumasok ang mga babae sa kwarto na halos kasunod lang ng halimaw at nakita nila si Presi sa ilalim ng isang bahagi ng kisame. Tinawag ng mga babae ang kanilang mga bagong sandata at ginamit ito upang patayin ang halimaw. Lahat sila ay nagmamadaling lumapit kay Presi na naghihingalo na. Namatay siya at sumumpa si Hikaru na ipaghihiganti siya. Nagising si Askat mula sa kanyang pag-idlip at tinawag ang kanyang nilalang, ngunit ang mga labi na lamang nito ang kanyang natagpuan sa mga guho ng bahay ni Presi. Sumumpa rin siya na ipaghihiganti ang pagkamatay ng kanyang nilalang. Tinawag ni Clef ang mga babae at sinabi sa kanila na sa bawat lindol na nangyayari sa Sephiroth, ibig sabihin nito ay unti-unti nang bumabagsak ang Sephiroth. Kung tuluyang babagsak ang Sephiroth, hindi na sila makakabalik sa kanilang mundo. Sinabi rin niya sa kanila na upang maging isang Magic Knight, kakailanganin nilang gisingin ang mga Rune God. Alam ni Mako na ang daan patungo sa bawat isa. Nakita ni Ferrio si Askat na nagpaplano ng pag-atake sa mga babae, at nilinlang niya si Askat sa pamamagitan ng pagsasabing gusto niyang tumulong. Hindi nagpaloko si Askat, at sinabihan siya na kung kaya niya, dalhin niya ang mga babae sa kanya sa disyerto, kung saan inaasahan niyang papatayin sila ng halimaw. Nakipagkita si Ferrio sa mga babae, at inakit sila patungo sa disyerto. Umatake ang halimaw, ngunit nalaman ni Ferrio mula kay Askat na umaatake ang halimaw base sa tunog. Gamit ang mga orb, ang mga mahiwagang aparato na parang walkie-talkie, tinawag ni Ferrio ang halimaw at inilayo ito mula sa mga babae. Pagkatapos ay may isang maliit na halimaw ang nagbigay ng mensahe sa mga babae na nagsasabing binihag ni Askat si Ferrio. Kung gusto nila siyang iligtas, kailangan nilang pumunta sa disyerto. Nagpa siya silang ipagpabukas muna ito at matulog sa pag-aakalang magiging ligtas naman siya. Iba ang naisip ni Fo, kaya palihim siyang umalis ng madaling araw upang iligtas si Ferrio. Lumaki ang kanyang espada sa kalagitnaan nito at nagawa niyang patayin ang halimaw na tinatawag na Pahero. Sinabi ni Ferrio kay Fo na kung hindi pa niya napapansin hanggang ngayon, ang orb ay isang communicator at kung kailangan niyang makipag-usap sa kanya, tawagan lang siya nito. He's a little, gotta go! Oh, where is he? He just left. What? Magic Knight! Somebody do something! Ugh! May nakitang isang kakaiba at maliit na nilalang si Hikaru at sinimulan niya itong alagaan. Pinangalanan niya itong Hakari, na isinunod sa pangalan ng kanyang aso. Kalaunan ay nabunyag na si Hakari ay isa pala sa mga halimaw na kakampi ni Askat. Gumugol ng labis na oras si Hikaru kasama si Hakari, kaya inakala ni Fo at Umi na inatake siya ng isang halimaw o marahil ay mas malala pa. Lumabas sila upang hanapin siya at natagpuan nila si Hikaru na kasama si Hakari. Handa na sana silang umatake upang ipagtanggol siya, ngunit sinabi ni Hikaru sa kanila na ligtas ito dahil ito ang kanyang bagong kaibigan na si Hakari. Hindi nila ito kinalaban, ngunit nagbago ng anyo si Hakari at nagwala sa kagubatan, nagpasimula ng mga sunog, at nagdulot ng pinsala. Pinatumba rin ni Hakari si Fo hanggang sa mawalan nito ng malay at dinakma naman nito si Umi. Noong una ay sinubukan ni Hikaru na pakiusapan ng kanyang bagong kaibigan, at gumana ito panandalian. Gayunpaman, nagalit si Askat at iginiit na tapusin na ni Hakari si Hikaru at ang kanyang mga kaibigan. Sinubukan naman itong gawin ng nilalang, kahit na nag-aalangan ito. Sa kabila ng kanyang pagmamahal sa nilalang, nakipaglaban si Hikaru at kalaunan ay napatay niya si Hakari. Inilibing ng mga babae si Hakari at nakaranas sila ng panibagong lindol. Nagmamadali silang umalis upang hanapin ang mga Rune God. Nagawa ni Alcyone na linlangin si Askat upang palayain siya mula sa isang harang na pumipigil sa kanya laban sa kanyang kagustuhan, at nangakong bibigyan niya ng kapangyarihan ang isa sa mga halimaw ni Askat upang maging sapat ang lakas nito na patayin ang mga Magic Knight.
Sa isang malawak na kapatagan, nahuhumaling pa rin si Umi sa kanyang kompetisyon sa fencing na dapat ay 1 linggo na lang mula nang dumating sila sa Zephyro, kahit na lumipas na ang mga araw, o marahil maging mga linggo. Iminungkahi ni Hikaru na kung hihilingin mo ng taimtim, baka umabot ka pa rin sa kompetisyon, dahil ang Zephyro ay isang lupain ng kapangyarihan. Hihilingin din ito ni Hikaru at Fu para kay Umi. Hindi kalayuan, ibinigay ni Alcyone kay Askat ang kapangyarihang ipinangako niya para sa kanyang halimaw na si Lucy. Hindi lamang nito binigyan ng labis na lakas ang halimaw, kundi naging dahilan din ito upang magyelo ang halimaw, pati na rin si Askat. Nakita ni Hikaru, Umi, at Fu ang paparating na bagyo ng nyebe sa kanilang direksyon, at humiling si Umi bago siya tamaan nito. Gusto niyang bumalik sa Tokyo. Naranasan ni Hikaru at Fu ang hypothermia, at bumagsak sila sa lupa. Pagkatapos ay pinatigil ni Alcyone ang masamang panahon at umasang gumana ang kanyang plano na patayin ang mga Magic Knight. Hanggang sa napagtanto niyang 2 lamang sa kanila ang naruroon. Nagising si Umi pabalik sa Tokyo, at napansin niyang walang gumagalaw na kahit sino. Nagmadali siyang lumapit sa isang pamilyar na mukha, ang kanyang kapitan sa fencing, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niya na wala siya sa totoong Tokyo. Nagsimulang maglaho ang mga bagay sa paligid niya habang tinatanggap niya ang katotohanan, nasa Zephyro pa rin siya. Lumitaw siya sa harap ni Alcyone, at nagtuos ang dalawa sa isang labanan ng espada. Nadaig siya ni Alcyone, ngunit determinado si Umi na huwag magpatalo. Hiniling niyang manalo, at lumaki ang kanyang espada sa kalagitnaan nito. Ginamit ni Umi ang kanyang pinahusay na espada laban kay Alcyone, na naging dahilan upang tumakbo ito palayo. Nagawa ng espadang basagin ang bagyo ng yelo, pati na rin ang pagpatay sa halimaw. Matapos tuluyang magkamalay sina Hikaru at Fu, nakahinga sila ng maluwag nang makitang walang dalos si Umi. Ipinaalala naman ni Umi sa kanila na hanggat hindi nila inililigtas ang Zephyro, hindi sila makakauwi sa kanilang tahanan. Nakarating ang mga babae sa isang lawa at ibinunyag ni Makona na may isang Ron God na nagpapahinga sa loob nito. Naglakbay sila sa ilalim ng tubig patungo sa isang lugar na may hangin, sa tulong ng mahika ni Makona. No. Naglakad-lakad siya palayo, at bigla nilang napansin ang isang larawan ng asul na dragon, at napahiwalay si Umi kina Hikaru at Fu sa likuran nang lumitaw ang 2 malalaking pinto. Dumating naman si Ascot kasama ang isa pa sa kanyang mga halimaw, at kinalaban sina Hikaru at Fu. Hindi nila ito gaanong nasugatan, ngunit itinuro ni Fu ang kumikinang nahiyas sa ulo nito, at binasag ito ni Hikaru. Natigilan ang halimaw, at lumabas si Ascot. Nagsimula siyang magreklamo tungkol sa kung paano nila pinatay lahat ng kanyang mga kaibigang halimaw. Sinabihan siya ni Hikaru na kung tunay niya silang mga kaibigan, hindi niya sila sasaktan o ipapahamak sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanila sa mga laban na hindi nila kayang ipanalo. Nagising ang halimaw, at nagsimulang magwala at umatake sa kanila. Tumakbo palayo si Ascot, habang patuloy itong nilabanan ni Hikaru at Fu. Samantala kay Umi, sinubak siya ng dragon sa pamamagitan ng pagsasabi na ipakita niya ang tapang ng kanyang puso. Narinig niya ang mga hiyaw ni Hikaru at Fu, at biglang naglaho ang mga pinto. Sinabihan siya nito na tumakbo palayo, ngunit hindi niya ito ginawa. Gusto niyang tulungan sila, sumugod siya patungo sa halimaw, ngunit gumanti ito. Gumamit si Fu ng isang bagong mahika, ang Protecting Wind, upang protektahan si Umi. Bumagsak si Fu, at pinuntiryan ng halimaw si Umi. Hikaru! Pagkatapos ay pinuntirya naman ng halimaw si Hikaru matapos nitong kunin ang atensyon ng halimaw nang tamaan niya ito ng kanyang red lightning. Bumagsak si Hikaru, at labis na nanlumo si Umi. Sinabi niya sa dragon, na kung ang pagkuha sa kapangyarihan nito ay nangangahulugan ng pagtakbo palayo, hindi niya ito kailangan. Gusto niyang tulungan ang kanyang mga kaibigan at mas gugustuhin pa niyang mamatay sa proseso ng pagtulong sa kanila. Biglang nag-anyong tila isang robot ang dragon, na tumalo sa halimaw. Ibinunyag ng makina ang katotohanan kay Umi, na ipinakita niya ang kanyang tunay na tapang, pero sinabi sa kanya na hindi pa siya sapat na malakas upang gamitin ito. Kapag naging isa na siyang tunay na Magic Knight, saka pa lamang siya magiging handa na dalhin ito sa labanan. Pagkatapos ay naging isang bola ng liwanag ito at pumasok sa baluti armor ni Umi, kung saan nagsimula itong lumaki at magbago. Ganoon din ang nangyari sa mga baluti ni Hikaru at Fu. Ang mga babae ay mas nakalapit na ng isang hakbang tungo sa pagliligtas sa Zephyro. Lumilipad ang mga babae patungo sa lumilipad na bundok, ang mismong bundok na una nilang nakita nang dumating sila sa Zephyro. Sa loob ng bundok, naroon ang kastilyo kung saan nakakulong si Prinsesa Emerald. Nang malapit na sila, inatake sila ni Segato, ngunit iniligtas din sila ni Prinsesa Emerald. Habang nagpapahinga si Ferio, inilabas niya ang kanyang communicator.
Nakatanggap siya ng mensahe mula kay Prinsesa Emerald na iligtas ang mga babae sa tabi ng lawa ng nayo ng Piraus. Ginawa niya ito at nagpahinga sila roon sandali. Samantala, iniimbestigahan ng isang alagad ni Segato na nagngangalang Coldina ang mga taga-nayon. Humihingi siya ng pera kapalit ng pagpapalaya sa kanila. Gayunpaman, nagbago ang isip ni Coldina nang makita niya ang mga babae at si Ferio pagpasok nila sa nayon. Ikinwento ng mga babae ang paghahanap sa unang Rune God at handa na silang iligtas ang Sephiro. Ibinunyag naman ni Ferio na kailangan pa nilang makuha ang 2 pang Rune God para makumpleto ang kanilang paglalakbay bago nila mailigtas ang Sephiro. Bigla silang inatake ng mga taga-nayon, kaya ginawang hostage ni Ferio ang isa sa kanila. Ipinaliwanag ng mga taga-nayon na pinilit lang silang gawin ito ng isang alagad ni Segato. Nakaisip tuloy si Ferio ng plano para layuan sila nito ni Coldina, at para na rin makatakas ng tahimik ang mga babae. Pinuntahan ni Ferio si Coldina at inalok niya ito ng pera, hindi naloko si Coldina sa alok niya, ngunit sinabi ni Ferio na gusto niyang maglaro ng baraha. Hindi natanggihan ni Coldina ang ganoong alok at pumayag siyang maglaro. Nauwi ito sa pagkapanalo niya ng lahat ng pera ni Ferio, hanggang samaan tala sila ng mga taga-nayon. Ibinunyag nilang nakatakas na ang mga babae at sinisi si Ferio. Kumuha ng kutsilyo ang isa sa mga taga-nayon at sinaksak siya. Nagulat si Coldina rito, kaya kinuha niya ang pera at tumakbo palayo. Tumayo naman si Ferio, habang nagpapasalamat sa kanya ang mga taga-nayon. Pagbalik sa kanilang kuta, dumaan si Askat sa kwarto ni Coldina at sinabi rito na wala na siyang kagustuhang patayin pa ang mga babae. Sinabihan naman siya nito na huwag hayaang maging dahilan ng mga problema niya para siya ay panghinaan ng loob. Balik sa mga babae, nagmamadali silang hanapin ang iba pang mga Rune God paglabas nila ng nayon. Tumigil si Fo at inilabas ang kanyang communicator. Nakatanggap siya ng mensahe mula kay Ferio na nagsasabing naging matagumpay ang plano nila at tawagan siya paminsan-minsan dahil kung hindi ay mamimiss niya ito. Namula si Fo at napansin ito ni Hikaru at Umi. Nagsimulang maglakad si Fo sa maling direksyon ngunit itinama siya ni Hikaru habang tinatawanan ni Fo ang sariling pagkakamali.